Magandang morning mga kasambahay. Ngayon po yung araw ng Martes, Abril 23, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Attorney Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Ayan ako mga kasambahay. Morning, Good morning po ha mga kasambahay. Siyempre katatapos pa lamang ng lindol kahapon. Grabe yun, Attorney G. 6.1 po yan, 6.1 at ang epicenter po niyan ay nasa Zambales. Nako. Grabe. At ang medyo, alam mo, napansin natin na ang nagkaroon talaga ng malawakang problema ay dyan sa Pampanga. Totoo. Oo, sa Pampanga, sa Porac po. At hanggang sa kasalukuyan ay meron pa daw po mga 30 tao ang nawawala at kasalukuyan baka naiipit pa doon sa bumagsak na gusali ng isang shopping mall doon. Totoo. Nako, Opo. ay mga kasambahay. Yung Clark Airport, Attorney G, di ba? Pero ako naman ay natutuwa rin sa nakita kong reaksyon ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung pagkatapos ng pagyanig, sapagkat yung mga dati nating pinag-aaralan na noon pa, pinapractice noon, na talagang naglabasan lahat sa building at may alam mo nang may procedure. Tama. Siguro konti pang plancha yon, konti pang pag-aayos at sa bandang huli later mas mape-perfect na natin. Kaya mas maganda rin talaga, Attorney G, na naghahanda para pag dumating yung gantong mga pagkakataon, alam na po natin ang gagawin. Yung iba pinagtatawanan yung mga ganyan ha, pero ngayon naging napaka-useful po. Yung Opo. palang ating mga tinetraining na ngayon, yung mga pina-practice na yun, mga kasambahay. Yung mga makukulit, at least ngayon napatunayan na tama pala yan. At the same time din, ngayon pong araw na ito madami po ang walang pasok. Totoo. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi dito sa bandang Central Luzon. Opo. Dahil itong araw na ito yung panahon na titingnan mo ngayon ano yung mga nasira sa iyong mga establishmento. Parang may assessment po. Yung building, at teka muna, ba kung ngayong crack na to ay medyo malaki-laki na. Katulad dyan sa may Emilio Aguinaldo College. Grabe. Dahil Talagang medyo nakalin na siya, Attorney medyo G. siya ay sumasayad na doon sa kabilang building. Siyempre, maaaring ma-condemn na building na yan at napakahirap na may mga dadaan-daan tao dyan, baka bigla na lang yan bumagsak. Kaya po tayo, mas maganda rin yung inyo pong mga establishmento, bahay, paaralan, anuman, mga gusali, tingnan po natin. Kung baka may makita kayong karak, ma-report ka agad sa mga building administrator o kaya naman ay makagawa kagad tayo ng paraan para maremedyohan. Di ba? Alam mo, Attorney G, on another note ito rin yung maganda sa mga social media platforms kasi makikita mo yung mga kamag-anak mo na medyo malayo sa'yo, pwede nilang i-mark na, marked safe. Kung halimbawa, nandun sila sa medyo sa Pampanga area o yung mga areas na malapit talaga dun sa yung malakas yung magnitude ng earthquake, makikita mo na ligtas naman pala sila. At dahil dyan, ako pagka maaga ko nadadating dito sa UNTV, Opo. dyan sa Good Morning Kuya, meron kasi siyang lagi na ipini-feature yung ating 4th UNTV Rescue Summit. Yan po ay mangyayari. Itong summit na mismo yan ay mangyayari ngayong Abril 28 sa Marikina Sports Center po. Napaka-importante dahil magsasama-sama ang lahat ng mga rescuer dito sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Nararapat lang po yan na nagkaroon ng ganyang klaseng summit, makapag-exchange sa mga information, magkakilala at saka yung mga ina-adapt na mga best practices sa isang area ay ma-adapt din doon sa another area din. Nagkakaroon po ng sharing of ideas and experiences. Sa pagbabago po ng ating panahon, yung tinatawag na climate change, sa pagbabago yung pagkaang nature na ang bigla na lang tumawag ng ating atensyon, wala po tayong magagawa kung hindi mag-adapt na lang. Hindi po natin kayang i-prevent yan. Paano mo pa-prevent ang earthquake? Tama. Diba? At yung kahapon medyo mahaba-haba yung Oo nga po. yung paggalaw na yun. Hindi segundo lang yun. Kung ang estimate ko, may mga mahigit 2 minutes yun. Kasi usually, mabilis lang po mag-earthquake tapos okay na. At saka syempre yung bakit hindi daw kagad pinapapasok sa building, bakit ang pagkatagal-tagal sa labas ng building, kasi nga po yung mga aftershock. Yung po yung mga, minsan po mas dangerous yun. Hindi man kasing lakas yun, pero kung napakalimit at mas madami yun, yun na mas magiging Delikado. mapaminsala. Kaya tayo
tiyaga lang at the same time, susundin po natin yung mga patakaran. Susundin natin, may mga nag-guide dyan, ganyan eh. Tama. Pag sinabing labas ng building. Pag sinabi, may iba makulit pa eh. Di ba? So, ito po ay pagkakataon din natin na hindi ito yung tinatawag na the big one. Ha? Merong sinasabi ang ating pong mga scientifico na talagang merong big one na ina-expect dito sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya, hindi pa po ito. Ang importante po ay mga ganito, kahit na hindi ganun kalakas, ay ating pong pinaghahandaan lagi. Tama. Ayan ha. Naku, ay mga kasambahay, hanggang sa kasalukuyan, mainit pa rin yung hindi pagpirma ng ating Pangulo doon sa ilang probisyon. Na veto niya, na line item veto, yung ilang probisyon ng ating budget. At dahil dyan, mga kasambahay, ang ating Pangulo ay nag-create ng isang task force din Opo. to eliminate o gawing zero hunger ang Pilipinas by 2030 kung hindi ako nagkakamali. Grabe. Dahil nga sa sobrang Paano kaya ito mangyayari, Attorney G? Well, ang importante naman para sa akin, maaari napakahirap ambisyonin niyang ganyan. Pero ang importante sinisimulan. Ang importante merong pagkilos na ganyan. Ang pagkagutom, napakahirap po talaga i-solve yan because kinakailangan lahat ng aspeto magmula sa food security. Tama. Magmula sa yung importation, export, yung agricultural modernization, lahat ng yan kinakailangan pagsasama-samahin mo lahat. And tama yung task force. Kasi parang kung sino yung mga ahensya, departamento na involved para ma-eliminate ang gutom sa Pilipinas, sila yung magsasama-sama. Pero meron po bang naay si Presidente Duterte kung sino ang mag-head nitong task force? Wala pang mukhang i-announce pa lamang ng Malacanang pero siyempre mga kasambahay, ito'y napakagandang simula rin. Diba? Tama Ang importante yung initiative po. Oo, kasi kesa naman pababayaan mo lang na every year na lang tumataas ang bilang na nagugutom. Yung iba sasabihin, hindi bumaba na nga ang nagugutom. Kasi kaya bumaba, namatay na yung mga nagutom dati. Oo. Kakilabot naman yun. Hindi. Kasi sabi niya, bumababa. Kasi nga, kaya po na bumababa, namamatay na sa gutom. Di ba? At ang gutom na yan ay hindi lang pang Pilipinas, kung hindi worldwide kasi yung gutom. At yan ay hindi lamang dahil sa pulisiya ng pamahalaan, kung hindi din dahil sa madami na tayong mga sakahan na dati-rati ay sinasaka, ngayon hindi na convert na convert dito, convert doon, wala na nagtatanim, wala na magsasaka, wala na mangingisda dahil ang ginagawa na paano ako magsasaka, magugutom lang ang pamilya ko, ibenta ko na lang yung lupa ko at pagkatapos maghahanap na lang ako matatrabaho kahit na kaminero, di ba? Without them knowing na napaka-importante yung lupang yan dahil yun na magbibigay ng pagkain at future sa kanilang pamilya. Kaya ano magagawa mo nga kung nagugutom ang isang tao? Kasi hindi po siya, kumbaga complex problems, marami pong factors na involved. Kaya talagang dapat yung effort din concerted, magkakatulungan po tayo. Naku mga kasabayan, katulad ng aming pinapaalala sa inyo, ng mga nakaraan pa, ito pong nakaraang linggo, ay yan po ang pinakamainit. Grabe. Dito po sa Maynila, sa Metro Manila, 36.6. Ibig sabihin yon sa Science Garden yun Opo. Yun yung merong mga puno. Pero tanggalin mo yung puno, mas mahigit yan. Maaari Grabe. umabot pa yan na hanggang 41 to 42. Ganyan po kainit. So yan po yung maaari pang mas maging mainit pa sa mga susunod na araw. Kaya lagi nating pinapaalala, muli, laging iinom ng tubig. Yes, very Muli, important lagi maglalagay ng yung mga pangtaklob man lang sa iyong bubunan. Opo. Magdala ng payong. Payong. Bakit naman nakakapote ka ng ganito kainit? Hindi naman. Pang-ulan naman. Ayun na nga. Mahirap naman na nakakapote. Pero sinasabi po natin, hindi yung pong heat stroke ay hindi po yan biro-biro yan. Yan po ay pwede mangyari at nangyayari po yan. Ingat po tayo. At itong nangarang bakasyonan, ang dami pong nasaktan at mga namatay. Opo. Nalunod. Yung iba naman na aksidente sa kalsada dahil hindi sumusunod sa mga patakaran. Traffic rules. Sinabi ng ating na mabuti. Tapos yung mga sasakyan. Tapos yung kung magpatakbo talaga naman may mga lasing pa na nagpapatakbo. Yun po ay naiiwasan sana kung atin lang pong pinapakinggan yung mga payong ganyan. At bilang panghuli mga kasabay, ang palasyo ay nagsabi na meron daw pong alleged ouster against the president. Yan yung nakikita ko sa social media, parang Meron may mga may mga graphs. May pinagbintangan siya ng ilang media organization, ng mga journalist,
At pagkatapos meron din siyang sinabi na merong isang lawyers group. Oo, na sila ay involved sa pagpapakalat ng mga disinformation para lang i-oust. Na malawakan daw po ito, Ay, Attorney nako. G. Kaya tayo lang mga kasabay, lagi po tayo ang social media, wala na tayong magagawa. It's a revolution, it's a modern reality of this world. Yes. Ang sinasabi lang natin, hindi naman po porket nasa social media ay balita. Iba ang balita at iba yung chismis. Ang mapag tayo po laging magbabalanse, ano ba yung katotohanan, ano ba yung medyo, alam mo, ng misinformation. O baka minsan kasi, di ba, pag yung interpretation nagkakaiba din. So, pwedeng iba na yung pagkakaintindi mo dun sa una naman talaga na ibinalita. Noong mga nakarang panahon po, mga kasabay, lagi namin sinasabi na aabangan nyo kapag tinalakay na natin ang isang bagay na hindi nyo maiiwasan sa buhay. Opo. Ang kamatayan at buwis. Yung buwis, hindi mo maiiwasan yan kahit anong gawin mo. Ngayon pong araw na ito ay atin pong tatalakayin ang pagbubuwis. Yes. Hindi lamang yung pagbubuwis, kung hindi paano maiiwasan yung pagbubuwis. Pwede naman Naligal. Naligal, hindi yung tax oo. evasion. Oo. Lalong-lalo na po yung tinatawag na tax amnesty law. Meron na po tayong bagong tax amnesty law. At yung ipinataw naman na train law. Nagsimula tayo dati, hindi natin nakumpleto yon, atin pong pipilitin na matalakay yan. Kaya naman po mga kasabay, doon po sa may mga nais idulog patungkol sa ating topic at sa iba pang mga issue na legal, maaari po kayo mag-text sa 0906-474-2994 at huwag niyo pong kalilimutan, ilagay ang inyo pong mga pangalan. Ayan, pwede rin kayong tumawag sa 442-6257 o di kaya ay mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Ligal. Ayun. Dito mo, habang nagsasalita ka. May Facebook Live Habang nagsasalita ka, mukha ko dun. Bakit gano'n? Oo. Daya. Sinasabutahe ka. Oo nga. Ayan. Hindi, pero mga kasabayan, naka-Facebook Live po tayo. Ayan. Ha? Good morning sa lahat ng nanonood nationwide sa Facebook and Live. worldwide. Kaya po huwag kayong mag-atubili na mag-text po sa amin. Ipadala po ang inyong mga komento. At napakaganda po ng ating tatal. Lalo-lalo na po yung informative tax. po. Lalo-lalo ng tax amnesty. At saka nako, inaimbitahan namin ang napakagaling. Oh, I'm a fan of our guest. Expert na ito. Oo. Sa expert natin. Kaya mga kasambahay, ako, babalik po kami. Huwag po kayong aalis. Sa ilang paalala lang po. Babalik po ang Huntahang Ligal. At mga kasabay, sa mga ginagawa pong talaorasan ng ating pong radyo at telebisyon, 8:49 na po na umaga dahil po tayo sabayan yung napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 350 worldwide dyan, worldwide. Oo. At dahil po sa sinabi namin, pinangako namin na ang tatalakay natin ngayon, tax amnesty at yung train law. Paano ba kung maapektuhan yung train law na yan? Paano ba kung makabibinipisyohan naman yung tax amnesty na yan? Ano ba ang covered niyan? Paano ba Technical ipapatupad kasi, dyan? Attorney G. Alam niyo na, pagka mga tax na mga pinag-uusapan, kahit abogado, ano yan? Ano nung speed? At saka pagka may numero na Opo, tsaka pag pag bar kinatatakutan talaga. Pag-compute ka nito. Ay, hindi compute, memorize na lang. Oo. Papakilala ni Attorney M ang ating panauhin. Ayan, ang ating resource person ngayong umaga, isang taxation law expert, graduate of San Beda College of Law, law professor, bar reviewer, MCLE lecturer, and kagaya ng sinabi ko kanina, Idol. fan ako. Idol. Fan ako, yes. Oo. Idol ko to. Si Attorney Rizalina Lumbera. Good morning po, Attorney Hi, Riza. good morning, Attorney M and Attorney G. Magandang umaga sa inyo good morning, lahat, ma'am. sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. At tagapanood. At tagapanood. Oo nga pala. Kahit sa Facebook, live pa. Yes. Oo. So maraming salamat at magandang oportunidad ito para sa akin na maisiwalat kung ano ba talaga ang tungkol sa tax at saka tax amnesty na meron tayo ngayon. Ayun, ma'am. Okay, so tax muna tayo, ma'am. Okay. Sige. Siyempre po, ang sinasabi lagi, merong tinatawag na ang tax kasi ay taxation ay lifeblood of the government. Siyempre, yun ang pinanggagalingan natin. Pero ma'am, hindi naman porket required tayo lahat magbayad. May mga certain exemptions naman na pwedeng ma-avail. Yes. But at the same time, meron din pwedeng
act of grace of the government, meron tinatawag na tax amnesty. More or less ba, ma'am, ano ang ibig sabihin ng tax amnesty? Ang ibig sabihin ng tax amnesty, binibigyan ng pagkakataon yung mga hindi nakabayad ng buwis simula nung 2017 and prior years na magbayad at pumunta ngayon sa gobyerno para bayaran yung mga kakulangan nila noong mga dating panahon. At ito'y napakagandang oportunidad. Sa tinagal-tagal natin sa Pilipinas, this is the only second time na nagkaroon ng tax amnesty sa atin. So ang gusto ng gobyerno ay tayo na may mga pagkukulang sa pagbabayad ng buwis sa nakaraang panahon ay pumunta ngayon sa gobyerno para magkaroon tayo ng additional pondo ng gobyerno. At Ang para sa napakaganda government is additional fund. Yes. Apo. At napakagandang oportunidad ito kasi sa halip na tayo idemanda pa ng gobyerno sa paniningil ng buwis, ay wag na. Sabi ng gobyerno, sige, pagbibigyan ko kayo, magbayad kayo ng kusang loob at siya, magkakasundo tayo. Ayan. Napakaganda. Hindi naman po iti-take against dun sa umaamin ako hindi nagbayad ng mga panahong ito, hindi ako nagbayad ng buo sa gobyerno. Sige, inaamin ko na hindi ako nakapagbayad, magbabayad na ako. Hindi naman siya pwedeng final ng kaso. Ay, hindi na. Yan ang napakaganda ring aspeto nitong tax amnesty natin. Kasi talagang sa isang amnesty, binibigyan ng pagkakataon na pumunta tayo ng malinis. Linisin natin ang ating nakaraan sa pagbabayad ng buwis at pagkatapos, walang demanda. Hindi na tayo ididemanda ng gobyerno. Basta maayos ang ating pagbabayad dito sa amnesty. Paano naman po yung mga charges kung halimbawa matagal na po akong hindi nakapagbayad? Ay, ang isang aspeto ng amnesty ay tinatanggal yung penalties. Yun. At saka Importante. talagang wala yun. O basta bayaran lang talaga. In general, basic tax ang babayaran natin. So, tinanggal agad si penalty, tinanggal agad si interest. At ang interest natin sa batas is 20% per annum. At meron agad tayong 25% na penalty. So, 25% of the principal amount, tinanggal din lahat ng interest na 20% per annum. So, ma-imagine natin kung ilang taon tayo hindi nagbabayad ng buwis, taon-taon may 20% yun. Itanggal yun. So, napakagandang oportunidad. Pero ma'am, okay, so wala nang surcharge, walang penalty. Doon tayo sa principal. More or less po, base po sa inyong pagkakaalam ngayon sa naipasa nilang batas na yan at doon sa implementing rules and regulation, magkano doon sa principal, halimbawa po, regardless muna nung klase ng tax involved, magkano po ba yung principal na biglang ipuproduce ngayon ng isang taxpayer? Okay. Yung tax amnesty natin, dalawa ang naaprubahan ng ating Pangulo. Isa estate tax at isa yung tax amnesty on delinquencies. Yes. Tawag natin doon TAD at saka ETA. Yan yun. So unahin natin yung tax amnesty on delinquencies. Ibig sabihin nito, yung mga delinquent accounts, yung may mga kaso, yung may mga compromise settlement na inoffer na hindi na-approve, Tama po. ito ay ranging from 40% to 100%. So 40% pag tax delinquent ka, 40% lang ng basic tax. Yun lang ang babayaran mo. Kung meron kang pending na kaso sa korte, 60% lang. At kung meron kang kaso na naging final and executory decision ng korte, 50% yon. At sa withholding tax agents, 100% ng basic tax. So tatanggalin talaga So, yung ibig sabihin, ma'am, kahit pala may final decision na ang korte, Oo. halimbawa ako'y pinagbabayad ng korte ng 100,000 Oo. at naging final and executory yun, hanggang hindi pa ako nakakabayad because of this tax amnesty program of the government, 50%. 50% lang. Aba, Grabe. 50 mil lang ang babayaran mo. Kung may pending kang kaso ngayon, Opo. tapos ang sinisingil sa'yo ng BIR ay, let us say, 1 milyon. O, 60%. Ng 1 milyon. Pero tanggal pa yung penalty kasi may penalty na 250,000 eh. Tama po. So, ang laking nawawala. Malaking Buong bagay penalty, po, buong oo. interest, at saka halos, basically, halos kalahati ng buwis natin na babayaran Tama po. ay tatanggalin ng gobyerno. Kung hindi po ako nagkakamali, mukhang meron pong na-veto ang ating Pangulo, provision ng tax amnesty. Ito po ba ay patungkol doon sa pagpapamana, yung estate? Hindi. O- Ang navito ng presidente, yung general amnesty. Ay, yung talagang... Yung talagang Oo. wala pang kaso, Oo. may utang ka sa gobyerno, walang assessment,
yun tinanggal ng presidente natin. At naniniwala ako na dapat talaga siyang tanggalin kasi masyadong broad, masyadong maluwag yung parameters nung general amnesty na tinatawag natin. Pero ang natira diyan ay yung tax amnesty on amnesty on delinquency at saka yung estate tax. Paano po yung estate? Ako interesado ko doon sa Yan, estate. napakaraming interesado dyan sa sabi atin. nyo nga po, 2017 pabalik. Kung nakailang sali na po, yung isang ari-arian halimbawa, di siyempre, paano yun? Sino ba, yung ba, magmula doon sa pinanggalingan, patawad na tayo doon? O hanggang doon sa kung sino may hawak ngayon? Nung ari-arian na yan. Discuss ko yan Apo. Originally, kasama yan sa batas. Nung sinumite kay Presidente Duterte. Apo. Ang tawag dyan is settlement of multiple estates. Okay? Pero vinito yan. So kasi sa Pilipinas, tayo, hindi uso sa atin yung pagkakamatayan na ano tayo, parang sumasakit ang ating damdamin. Ayaw nating pag-usapan yung paghatian. So ang ginawa, ang original na proposal is kung ang property nasa kalulololohan, tas lolo, tatay, tapos ngayon namatay yung anak, multiple estate, isang beses ka lang magsesettle. Yan ang original na proposal. Tinanggal yan. So ngayon, bawat isang namatay, bayad tayo ng estate pero may amnesty. Kasi naman totoo naman talaga na bawat paglipat lalo sa pagmamana talaga may binabayaran. Yes. Hindi naman pwede yung 4 na henerasyon. Yes. 4 na henerasyon, isa lang ang babayaran. Ano naman mukhang lugi Magulo na din talaga ang naman. gobyerno. No, sobrang malulugi ang gobyerno natin doon. So tinanggal 'yon. So ngayon, lahat ng estate, magsisettle tayo. Pero ang maganda, 6% na lang. So para din siyang capital gains. Oo, 6% na lang of the net estate nung time na namatay siya. So yung time pa nung namatay. Yes. So kung namatay ng 1930, Opo. ang isang tao, Opo. ang value ng property no napakamura. Ay, Sobrang mura. Wala pang daan lang yun eh. Yes. Grabe. So maliit pa rin ang babayaran nila. So ang maganda dito, 6% na lang fixed ang rate. Yes, ma'am. At the same time, ang pinagbabasihan natin ay yung value ng property nung oras ng namatay. Ay, pagka hindi niyo pa inabit. Ay, Grabe. Sa totoo lang. Oo. Napakalaking Magte-trace ka talaga eh. Ang iba kasi kaya hindi makapagpalipat din eh. Ng mga titulo. Inaalala din po yan. Yung mga, maliban sa ibabayaran yung estate tax, yung pagkamahal-mahal ng estate tax. So ngayon, wala nang dahilan. Oo, at saka ngayon, mapapansin mo sa atin, hindi nga uso yung nagsesettle ng estate at Opo. babayad ng buwis. So pag kailangan ng ibenta ang property, naku, nagkakandako Opo. ngayon ng mga heirs na saan kukuha ng pera, pambayad ng estate tax, pambayad ng capital gains tax. O ngayon, mag-avail na tayo. Pero may limitasyon ng batas Yung estate tax, 2 taon lang yan from effectivity ng implementing rules and regulations. So, Na 2021. hindi pa siya lumalabas. Kung sakali lalabas ngayon. Parang ngayong week na Opo. to, lalabas, sabi ng Bureau of Internal Revenue. So, 2 taon lang yon na pwede tayo mag-avail ng estate tax amnesty. Yun namang sa tax amnesty and delinquency, lumabas na yung implementing rules and regulations. 1 taon lang yon. So, hanggang April 23, 2020. Yun. So, ay yung BI. Ang madali na po. Opo, busy, Hindi, yung 2 years, busy. napaka-importante yung 2 years. Lalong-lalo na po yung sa napakalitang naman na namanan ninyo at medyo kayo ay nagdadalawang isip before. Ngayon po yung sinasabi ng 2 years, tapos 6%, tapos based pa dun sa original na presyo. Di ba? Yun ang napakagandang ma-avail talaga. Kaya nga sinasabi namin dito na ngayon ang pagkakataon na pumunta tayo, ayusin na natin ang ating mga transaksyon para makatulong din tayo sa gobyerno. Kasi this is really an opportunity for the government na makapag-raise ng additional funds. At the same time, ang tawag ko dito, win-win situation. Yes, ma'am. Sa mamamayan natin, sa mga taong bayan, at sa gobyerno. Magtulungan tayo. Pero ma'am, to a certain extent, hindi ba? Walang problema doon sa mga mahihirap, middle class. Okay lang yun eh. Talagang siyempre, ang babayaran naman namin, napakalaking amount sa amin yun. Kahit pasabihin mo, dahil konti lang ang pera namin eh. Yung mga malalaking kumpanya, hindi yung other delinquencies. Halimbawa, korporasyon. Opo. O halimbawa, hindi ba parang napaka-unfair naman na napakalaki naman ng kanilang hindi na wala sa gobyerno, parang unfair lang na
sila sobrang laki tapos napatawad, tapos kami naman patatawarin kami pero napakaliit. Hindi naman. Ang tinitingnan lang naman natin dyan sa gobyerno, from the government Yes. side is, we want to have a clean slate. Linisin natin. Okay? So, hindi tayo po pwede ng pagkamayaman ka, Apo. iba ang rate mo. Pag mahirap ka, iba ang rate mo. Hindi naman tayo po pwede ng ganun. Apo. Kasi kahit anong gawin nating timbangan, pagdating sa tax, laging merong inequality, sort of inequality in terms of numbers. Apo. Pero, tandaan din natin yung basic rule sa taxation na Apo. it is dependent on one's capacity to pay. So, the Yes. higher your income, the higher yung babayaran mo. At pag malaki yung tax due mo, Apo. malaki rin yung percentage yung percentage remains the same pero malaki yung peso value mo. So, nag-i-equalize yan lahat. There's a certain way of equalizing things pagdating sa buwis. Ayun. So, Yung- hindi siya yung parang pag mayaman ka, maliit ang babayaran mo. Yung Hindi kung ka na. yung presyo, yung meaning yung magkano yung liability mo, yung magkano yung tax liability mo, ano pa ba yun? Subject pa ba yan sa kung pwede pang pag-usapan ng gobyerno? Ay, at hindi saka- na. So talagang Ang dapat isang requirement, pag pumasok ka ng amnesty, lalo dun sa tax amnesty on delinquency, Yes. ang unang dokumentong hihingin mo, na ngayon pwede nang kunin sa Okay, pwede na BIR, po. is Opo. the Certificate of Delinquency. So, yung Bureau of Internal Revenue, mag-i-issue ng isang dokumento. Opo. Kukunin ninyo yon sa mga taxpayers kung saan kayo registered, Certificate of Delinquency, nandun yung amount. Opo. So, hindi ka pwedeng makipag-negotiate pa, hindi na. Apo. Kasi yun na yung amount ng delinquency mo. Isi-certify ng BIR. At yung dokumentong yun ang gagamitin mo sa pagbabayad. Ayan. Okay. And so yung mga hindi naman mag-a-avail Opo. ng tax amnesty, whether doon sa period o doon sa prescribe na panahon, number one, tuloy yung pagbabayad nila doon sa kinukuha sa kanila ng gobyerno. Oo. At number two, itutuloy pa rin ang dire-diretso yung kaso. Oo. Ganun talaga. Kung may kaso ka na pending tapos hindi ka nag-avail ng amnesty, dahil hindi ka nag-avail ng amnesty, tuloy-tuloy ang talaga ang kaso. kaso. Hindi pwedeng tanggalin yun. Kasi kumbaga yung gobyerno na po yung lumapit. So dapat on our end, lalapit din po tayo. At saka, malay, sabi nga naman, pangalawang beses pa lang ito eh. Kaya nga. Sasabihin mo, sa susunod na lang. Aabangan ko na lang sa susunod. Ayan, meron tayong ang mentalidad natin Apo. mga Pilipino, laging sinasabi natin, hindi bale, meron pa yung susunod Yes, siguro. Tandaan natin, napakahirap magbigay ng gobyerno ng amnesty because this is a mere privilege to us. This is not something na pwede nating sabihin sa gobyerno, bigyan mo kami ng amnesty. Tama po, Apo. So, huwag nating asahan na meron pang susunod. Why don't we take advantage of this opportunity Yes. ngayon? Ngayon na. Ano pa ang pinaka-importanting features po base sa inyong pag-aaral nitong tax amnesty law ng ating pamahalaan? Ang pinakamagandang feature nito is number one, maalwan, taga Batangas Apo, ako ha. apo. Mas maalwan, Apo. mas madali ang proseso. Napakadali. At 5 lamang ang steps na gagawin. Una, hihingi ka ng certificate ng Tax delinquency. delinquency. Yes, ma'am. Pangalawa, hihingi ka ng endorsement from the BIR na babayaran mo na kung ano man yung percentage. Pangatlo, pupunta ka ng bangko. Pagkagaling mo ng bangko, ipipresent mo sa BIR ang binayaran mo. Yung mismong Ang tawag deposit. natin ay acceptance payment form. Opo. Pagka acceptance payment form, present mo sa BIR, tapos na usapan. Ayun, kita Ang niyo. bilis. Napakabilis. Hindi mo nakakailanganin pala naman napakadaming Oo. repetitos dito. At saka ang computation, napaka-simple. 40, 50, 60, 100% of the basic tax. So kahit sinong tao, Opo. pwedeng-pwede. Hindi kailangan ng tulong ng accountant, hindi kailangan ng Opo. mga abogado. Opo. Kasi pwedeng gawin ng ordinaryong tao. Ang importante lang, pumunta ka agad kayo sa kung saan yung BIR, kung saan kayo nakaregister. Oo. Kinakailangan malaman kagad magkano ang iyong tax delinquency. Oo. Opo. So napakadali. Pero paano kung yung iba ma'am, siyempre hindi pa nare-register yung kanilang ganito. So, yung kinakailangan computin pa ng BIR yon. Oo, kailangan computing pa. Importante talaga yung dokumentong Certificate of Tax Delinquency. Yun ang panggagalingan talaga eh. Ayan, ako na, ayan, kaya po namin
talagang sinamantala itong pagkakataon ito dahil nakakalimutan eh. Opo. Walang masyadong nagdi-discuss nung Opo. may amnesty pala ngayon. Maganda rin po na alam kasi nga po may period, sinasabi ni Attorney Risa, may period. So may period, dapat i-avail na natin within the period. And then sabi nyo nga baka sakaling within this week lumabas pa Yung sa implementing estate tax, rules. implementing Opo. rules and regulations ng estate tax. At yun, 2 taon ang visa nun. So, mas matagal yung sa estate tax. More or less, ma'am, sa estima ba ng ating pamahalaan, mga magkano ba ang kikitain nila? Dito sa Ang tax original amnesty na nakikitain dapat ng gobyerno is 61 billion from this tax amnesty. Pero since tinanggal yung isang aspeto ng amnesty, yung general amnesty, ang kikitain na lang ngayon ng gobyerno ay mga nasa 28 billion. 28 billion. Medyo malaki. Pero malaki pa rin. Malaki pa din. Pero ma'am, di halimbawa po may mga pending na kaso. Sabi nyo nga, may proseso pa rin kahit na 5 steps pa yan o kinasuhan ka ng pamahalaan. From the point of view of procedure, so yung abogado mo ba, pwede magsabi, Your Honor, suspend muna tayo ng proceedings kasi habang ina-avail namin yon. O tuloy ang proceedings pero pwede mo nang i-avail na kagad yung tax amnesty, and then kung ano man yung maging proseso o dokumento, pwede mo na maging ground ng dismissal ng kaso. Ganito. Tingin ko, kasi hindi yan part nung Yes, ma'am. implementing rules and regulations. So, pagkasali natin yung Yes, dalawa, yung tax amnesty procedure at saka yung regular procedure sa korte, tingin ko, bago i-dismiss ng korte yan, kailangan meron munang approved na nabayaran na talaga si amnesty at nag-avail. Yes. So, ang BIR, I think, will issue an affidavit of desistance this time. Opo. Lalo kung criminal cases. Okay, or papayag na withdrawal. walang ganun. Oo. Baka magtuloy-tuloy. Kasi syempre kung ako ang judge, ako Opo. yung court, hindi naman ako papayag na sabihin lang ng litigante Opo. na nag-avail Suspend na ako muna ng kayo. amnesty. Opo. Oo. Muna ituloy yung kaso. And considering na ang ikli lang naman ang proseso sa amnesty na ito, basta kumpleto ka ng dokumento, so napakabilis. Opo. So napakadali ring usap sa BIR na, oy, mag-affidavit of desistance na kayo, o di kaya ay i-withdraw nyo na yung complaint kasi, or mag-compromise agreement tayo on the ground na meron ng amnesty na nag-avail na. Wala po bang binanggit, ma'am, kung anong level ng kaso? Meaning, meron kasi lalo tax evasion cases, merong nasa DOJ level, nasa court level, o yung iba nasa Court of Tax Appeals level na. Yung ba hanggang sa Court of Tax Appeal, pwede nang mapal. Hanggang Korte Suprema. Ba yun? Kasi ang sabi doon sa implementing rules and regulations, lahat ng may pending criminal cases sa Department of Justice, prosecutor's office, or courts. Tatlo. So, yung pag Regardless as sinabi, to whether it's the Supreme Court. hindi ano. naman natin pwedeng i-interpret na may exception to the rule. So, ang interpretation natin lahat dyan is, dahil sinabing courts, kahit nasa ang aspeto, nasa ang anggulo ng kaso, kahit nasa Supreme Court, pwede tayo dyan mag-amnesty. Ayan. Bago tayo mag-break, gusto ko itanong ito, Attorney MK, ma'am. Opo. How do you ba interpret a tax amnesty? Meaning, kapag ka in case of doubt, sa amin kasi sa mga abogado, laging pagka in case of doubt, kanino ba in favor yan? Sa gobyerno o sa taxpayer? Naku, For tax purposes. oo. Sasagutin po yan ni ma'am. Naku, mga kasambahay, makalipas lang ang ilang paalala, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Huntahang Legal. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Riza Lumbera. At si ma'am, dinigit siya ng isa nating texter. Sabi ko na eh. Ruth Soriano. Si Tita Ruth. Sabi ni Tita Ruth Soriano, ito si Tita Ruth, sabi niya, regards sa professor ko, sa teacher ko, sa Tax 1 and Tax 2, si Atty. Rizalina Lumbera, pinag-recite niya ako ng 11 cases in one sitting. Kaya hindi ko makakalimutan ang situs of taxation. Dito mo. At least, hindi nakalimutan ni Sis Ruth. Dito muna. Yung mga situs, meaning yung location, etc. Walang issue dito sa tax amnesty, ma'am. Wala. So, interpretation. How do you interpret a tax amnesty? Ganito. Ang tax amnesty ay para siyang treated as exemption. Siyempre, hindi tayo pinagbabayad ng buwis. Dahil treated siya as exemption, therefore, strictly construed yan against the taxpayers. In favor naman sa gobyerno. Yes. Oo, kasi, siyempre, parang binigyan na tayo ng freedom ba? Binigyan na tayo ng leeway. Pinapatawad ka na nga Oo. Nangungulit ka pa. Yes. So, interpretation yan is Yes, ma'am. strictly against the taxpayer
and liberally in favor of the government, of course. Ayan. Kasi the government is giving up its share in the funding eh. Apo. Ay, binibigay ko na yung pera ko. Pinagbibigyan ko kayo. So, dapat strictly construed against sa taxpayer. Kumbaga, mas maliit na po yung babayaran ko. So, dapat you follow na po kung ano yung nakalagay O sa si batas. Liana ng Manila daw. Ayan, may mga katanungan na tayo. Ang tanong ni Liana of Manila, hello po. Tanong lang po, ano po ang mas okay na gawin kung ipapamana ang isang ari-arian? Mas madali po ba kung i-donate na lang or ibenta na lang ba dapat sa pagmamanahan? Wala po kaming pera pang process ng mga papers. Sige, sagutin natin yan. Magandang tanong yan. Opo. Yan ang typical na tanong ng isang Kalimitan. ordinaryong tao. No? Kalimitan, opo. Walang difference na ngayon. Yes, ma'am. Okay, aminin naman natin. Dati, namimili ang mga tao, i-donate ko ba o ibebenta? Kasi yung donor's tax dati, Apo. ang range nun is from 2% to 15%. Yung capital gains tax is 6%. Mas mura ang donation. Oo, mas mura yung donation at a certain level. So ngayon wala na yan. Opo. Kasi yung capital gains tax 6%, ang donor's tax din ngayon. Ngayon, ha? Hindi doon sa amnesty. Ang donor's tax din ngayon under the train law ay 6% na din. So parehong-pareho. So walang difference. So ngayon hindi na tayo mag-iisip, i-donate ko ba o ibebenta? Mas maganda pa na regardless ng Regardless. Kung ano talagang intensyon, kung gusto mo ba talagang ibigay, walang Ibigay na. konsiderasyon, di ibigay, 6% ang tax. Kung gusto mo namang ibenta na may konsiderasyon, 6% pa rin ang tax. Buti ginanon. Opo. Kasi nga Oo. because of that nagkakaroon patuloy ng minsan iba kalimitan kapag later na palalabasin na lang na hindi palabasin natin binenta. Oo. Palabasin natin binenta. Pero yun po kasi yung reality, di ba? Attorney Gian, Attorney So ngayon, tinanggal na yan. Actually, that is one of the reasons kung bakit tinanggal. Yung sa donor's tax na naka-schedule, 2% to 15%, parang wala ng problema. O edi 6%, pare-pareho. So depende na lang sa intention natin kasi alam naman Papasok na yung intensyon. Yes, yung intention natin is i-donate, ay i-donate natin, 6% ang tax. Kung ibenta, may konsiderasyon, 6% pa rin ang tax. Pag-usapan natin, ma'am, yung train law. Yung train Sige, law, sige. Sa inyo bang palagay lang, ma'am, bilang isang expert dito sa subject na to, na yung mga pagtaas talaga ng mga gasolina natin, petrolyo, ay dahil sa train law, may reasonable connection ba yung dalawang bagay na yun? Kasi siyempre lagi nabiblim, dahil sa train law yan eh. Siguro po sa normal kasi na citizen, yun po ang interpretation. Dahil sa train law, kaya ang tataas na ng bilihin. Okay, paliwanag natin Opo, yan. Magandang tanong yan eh. Unang-una, i-consider natin ang presyo ng gasolina sa international market. Yes. Nagfa-fluctuate yan. So, lagi yan may effect. Opo. That's one factor. Number 2, yung train law natin, tumaas talaga ang tax, ang excise tax sa gasolina. So, dalawang factors. Pero hindi natin pwedeng isisi lang ito sa train law. Kasi, merong isang factor nga, yung international price ng gasolina at ng krudo. Opo. So, hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa train law, nasira ang aking, tumaas ang mga gasolina, pag tumaas ang gasolina, tumaas na lahat. So, Double wag effect. Double effect, wag nating kopohin lang sa train law at sisihin yung train law. Kasi ano to this is dynamism ng tax code. So Yes. kailangan nating igalang yung pangangailangan ng gobyerno. Just to give you an example, Yes, Attorney G, Opo. pasensya na kayo, medyo madagdag Opo, ako. tama po. Ganda po. Actually po, ang dami ko namin text. Oo nga Ang po galing naman ng Tsaka nakikinig din po ako sa inyo. ang galing ng kasi inyong talagang- guest. Just to give you an idea, Opo. yung ating tax code ay 1997 pa nag-i-exist. Yung pinakahuli. Simula 1997 hanggang 2019, 2018, that's more than 20 years. Walang nabago sa rates noon. Opo. At ang presyo, ito, purchasing power ng piso, noong 1997, maniwala kayo sa hindi. Ang kailangan mo ngayon is almost 120 pesos. Grabe. What 1 peso Sa can kumpara sa buy Laki ng dati. difference. in 1997 now requires 127 pesos. Ilang So, libong porsyento Ilang yun. libong porsyento yun. So, talagang kailangan na panahon na, tamang panahon, na baguhin natin yung tax code. Pero meron naman tayo mga benepisyo dito. Opo. Kasi tumaas man ng excise tax, Pero naman yung mga bumaba naman ng ating Opo. personal income yung personal tax. income. Tapos madami pang na-exempt ngayon. Yes. Mas malaki. So ang isang tao na Opo. nagtatrabaho, individual,
nagtatrabaho, nagbi-business, combined na trabaho at business, mas mababa di hamak ang buwis. Kumpara nung 1997 na tax law natin. Oo, sabi ko nga nung December 2017, nag-New Year's Eve lang, pagising mo, kinabukasan, January 1, 2018, nagising ka lang, mababa na ang buwis na babayaran. Correct. Diba? Oo. So, yan yung balansihan nito. Tumaas sa kabilang side, yung mga excise tax, pero bumaba naman ang buwis natin. Yan. At madami nakabinipisyo na sektor ng ating lipunan. Ibig sabihin, lalo-lalo na yung mga nasa lower class ng ating society. Hanggang mid-level income earners. Isa pa, para lang maliwanagan din natin, ma-imagine mo, Attorney G, nung dati, pag ang kita mo'y 250,000, may buwis ka. Almost 50,000 ang buwis mo. Ay ngayon, zero. Wala kang babayaran. Alam niyo ba ang reklamo kalimitan, ma'am, ng ating mga, hindi lang nasa pamahalaan, kahit nasa mas malaki na pupunta sa gobyerno, wala lang naiwan sa akin. Ganun ang kalimitang reklamo, wala lang naiwan. Nasa gobyerno na lahat. Yung empleyado, di ba, kada buwan ay may withholding tax. Ang laki-laki. Malungkot ang mga empleyado natin. Ngayon, pag yung 250,000 mo ang income mo sa isang taon, wala kang buwis na babayaran, wala kang withholding tax kada buwan. Ang laki. Samantalang dapat 50,000 yung nawala sa'yo doon. Sa 250,000. Meron kaming ginawang computation yan. Kada buwan. Para malaman mo kung magkano ba yung nasisave. Kasi pag isang taon mahirap parang saan ko sa ba napunta yung pera ko. Pero pag buwan-buwan, sa 250,000 peso income mo sa isang taon, ang nasusubi mo per month. Per month is mga 4,000. Ibig mo, pambayad sa kuryente. Panggastos na Pamalengke na ng mga 2 linggo yun. Yung 4,000 yun. So yan yung sa ordinaryong tao, dapat tingnan natin ng ganun lang. Hindi yung masyadong malaking picture. Kung ano yung na sa palagay mo ay nawawala sa dahil sa additional taxes doon sa ibang sa ibang produkto halimbawa, ay nababawi naman doon sa nasa-save mo, nasusubi mo. Buti dito si Attorney Risa kasi usually po yung interpretation dahil sa train law, lalo humirap yung buhay namin, tumaas yung bilihin. Pero tumaas maganda yan. sa train law naman din, yung 2, kung hindi ako nagkakamali, tumaas naman yung sa corporate. Hindi. Bababa din. Oo. Ang corporate tax natin ngayon is 30%. Yes, ma'am. Sa Train Law 2, na ngayon ididiskusyonan pa ng Senado at saka ng Kongreso, ang proposal nila 25%. Ibababa ng 5% pa. So, yan na lang ang naiiwan kasi dun sa buong tax na proposal ng Department of Finance. Yung Train Law 1, tapos na tayo. Yung Train Law 2, yung sa corporate tax, at yung amnesty. So, tapos na tayo ng 1 and 3, yung number 2 na lang. At tingin namin, ito'y ipapasa bago matapos ang taon para maging effective ng January 1, 2020. At saka para mas year din. Kaya tayo ng mga investors. Yes. Kasi from 30 kung magiging 25% na lang yung corporate tax, ang laking tulong din nun sa mga namumuhunan. Totoo. Pero bigyan ko lang kayo ng idea doon sa Train Law 2. Although hindi pa ito sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin, wala pa ito. Ito po'y didiskusyonan pa ng sobra sa Senado at sa Kongreso. Yung Train Law 2 on corporate tax, malaking aspeto nun yung i-unify yung tax incentives. Kasi di ba tayo sa Pilipinas, ang dami meron tayong BOI, meron tayong DTI, meron tayong PESA. Ang mga korporasyon, pag naglalakad ng papeles at saka tax incentives, iba-ibang pinupuntahan. Ay itong Train Law 2, magiging unified. Parang i-codify nila lahat ng tax incentives doon lang sa Train Law 2. Kakatuwa naman yun. Pagsasama-samahin na meron pa tayong text sa Attorney M. Ayan, mula kay Luz of Laguna. May naiwan pong lupa ang lolo at lola ko na parehong patay na. May extrajudicial settlement at publication na iniwan po sila sa amin. 6 na heirs po. Problem po, di pa nakakabayad ng estate tax. Kung mag-a-apply po ba kami ng tax amnesty, magkano po kaya ang babayaran namin? Nasa 120 square meters po ang lupa. Ayan. Okay. Sige, sagutin po natin yan. Ang una po nating dapat malaman ay saan kaya located yung property. Importante Kasi yun.
ang zonal valuation po, ang valuation ng property ay depende sa lokasyon. Opo. So let us say yung 120 square meters ay nandito sa ating lugar na to. Sa Quezon City. So Quezon City. So Opo. ito dito ang zonal valuation is let us say 10,000 pesos. So 220 times 10,000 that's 1.2 million. Okay. Meron pa po tayong mga deductions. Madami pa. Madami pa, Opo. katulad ng funeral expense nung lolo, medical expense nung lolo. So, tingin ko, ang babayaran lang niya dyan, kung assuming Opo. lahat ng mga deductions ay present, 6% ng 1.2, siguro mga 36,000. 36,000 na lang. 36 to 40,000 Oo, lang. 36,000 Yan po yung na lang. estimate ko ha. Base lang dun sa data na binigay. So mga 36 to 40,000 lang po yan. Pwede na siguro magawa ng paraan. Oo. Basta ang ano natin, ang pagbabasihan lagi yung 2017 po pababa. Oo. Yung 2000, yung 18 ngayon, ibang usapan po yan, hindi po yung covered. Yung 2017, yung mga hindi nyo nabayaran. Ay yung mga medyo either ayaw nyo munang bayaran, tinatamad kayo, wala kayong pambayad pa. Okay, yung mga Yun charges sinasabi. kasi usually yung isip, naku, ang tagal na, hindi ko pa nababayaran. Baka malaki na yung babayaran dahil Naku, ito, meron pa tayong isang importante. Dami, ang tanong, mula kay Eugenio Ayan, ng Kabanatuan. Ayan, ang tanong ni Eugenio, about Local Government Code Section 270 about real property tax. Ano po ang prescriptive period noon? Okay. Real property tax. Real property tax. Lahat ng local taxes natin, Apo. ang assessment ay 5 years. Tapos ang collection ay 5 years 5 years din. din. So, yan lang yun. 5 taon, pwedeng mag-assess ang local government At unit. 5 taon na real- babayaran. Yes. Ayun, kita nyo, ha? From receipt of assessment, Apo. 5 taon din. So, depende po dun sa tanong, ano bang tinanong niya? 1989. So may assessment na kaya siya. Kung may assessment na po, 5 taon, pwedeng mag-assess ang local government unit ng real property tax. Ayun. Yun. Hindi pala komplika. Minsan kasi napaka-komplika. Kasi ano yung nakaka-overwhelm, sabi mo palang tax, ay, ako, mahirap yan. Oo, kasi takot na takot tayo sa numero. Apo. Ay, si Johnny naman, isang caller. Ayan, okay, ang tanong ni Johnny. Small business owner po ako, pero walang business permit. May TIN po ako, pero inactive po ako. Paano po ulit i-active ko ulit yon? Paano po yung under tax amnesty? Okay, sige po. So, small SME ang tawag sa kanya. Small, medium enterprise siya. Wala siyang business permit kasi hindi, exempted siya. Apo. Exempted siya sa business permit. So, pwede lang, kung ang problema lang po ay magpa-activate nung inyong TIN, pumunta po kayo sa RDO, the Revenue District Office ng BIR, kung saan kayo rehistrado. Magparehistro po kayo kasi may TIN number kayo, rehistrado kayo. Ipa-activate nyo lang po yun. At walang pinag-uusapang tax amnesty dito. Kaya huwag kayong matatakot na magpa-reactivate ng TIN. Oo, kasi ito delinquent daw ba? Delinquent daw po ba siya? Delinquent daw po ba siya? At ito yung small Apo. business owner. Kung hindi siya nagbabayad ng buwis na meron siyang due dati, Apo. ay delinquent ka. Pero kailangan mo pa ng final assessment notice. Notice. Kasi kung wala kang final assessment notice, hindi ka pwedeng pumasok sa amnesty. Ang ibig sabihin po nun ay makakatanggap ka ng isang notice na, oy, ito yung iyong Dapat mong bayaran. Huwag ka basta bayad muna kasi baka po masyadong madoble yung bayaran mo, sayang din. Hintayin niyo po yung final assessment notice. Ayan, from Nina ng Nino Parañaque. Okay. Last payment po ng tax ay 1989 pa sa property niya sa isang subdivision. Makaka-avail po ba siya o po ba ako sa tax amnesty? Ang pinag-uusapan po nitong ating tagapakinig na ito ay real property tax. Apo. Yan pong real property tax ay local tax. Hindi po yan kasama Yan, linawin sa po amnesty. natin. Linawin Opo. po natin yan. Ang tinatawag po nating amnesty ay estate tax. Yun po yung tax na binabayaran dahil namatay ang isang tao at mamamana ang Opo. kanyang mga ari-arian. Pero yun pong real property tax, ito po sa ating lengguwahe, tinatawag nating amilyar. Yan po'y binabayaran sa local government unit. Hindi po yan kasama sa tax amnesty ng gobyerno. Meron po kasing mga buwis na Marami local pong klase ng government buwis Opo. ang naniningil. Pagka po local government, hindi po ito kasama sa tax amnesty. Ang sinasabi lang ni ma'am
ay yung estate Estate tax tax. and other delinquencies. National government po ang maniningil. BIR. Pag BIR na, ayan, ibang yun yung pinag-uusapan natin. Pag local government, yung babayaran mo sa munisipyo mismo, dun mismo sa Baka nalilito din assessor's po kasi office. na pagka-buwis, pag tax amnesty kahit hindi na. So, Oo. linawin po natin na Ang hindi. typical na kinalilituhan diyan ng ating mga mamamayan, Apo. yung real estate tax at Yes, saka sir. estate Estate tax. tax. Opo. Kasi parehong may estate na Opo, salita. opo. Pag real estate tax, ito yung amilyar. Hindi yan kasama sa amnesty. Pag Yan. estate tax, yan yung binabayaran kapag namatay, manahan. Ito po ha, ma'am, last na question daw po Okay. talaga. Good morning po. Ay, kami po From apektado nitong mga itong tax amnesty ng train law dahil kami po nagtitinda lang ng gulaman sa palengke. Nagtitinda po kami ng gulaman, hindi po lang. Dapat nagtitinda kami ng gulaman. Kung wala kayo, walang pangtawid uhaw. Ha? May mga tax din po ba kaming dapat na bayan? Mula kay Vin okay. ng Quezon City yan. Ay, ganito po. Kung kayo po'y nagtitinda ng gulaman, Opo. ibig sabihin po, malamang po ang inyong kita naman sa isang taon ay hindi lumalampas ng 50,000. 250,000. Opo. Ay di wala po kayong tax na babayaran. Opo. Yan lang po yun. Para po hindi na kayo mahirapan pang mag-isip. Malamang po, hindi kayo lumalampas ng 250,000 sa isang taon, wala po kayong tax na babayaran. Saka Yun. importante ngayon, basta ang sinabi ni ma'am, importante, pag 250, safe. Less than 250, safe na safe. Oo. Walang bayaran ng buwis. Yan, oo. Napakadami natin napatalakay. Oo. Lalo sa train, ako gusto kong talagang, lalo na later, pag naipasa ang 2. Hopefully, oo. kasi mas madiscuss natin. Kasi hindi, ang nakikinig natin, hindi lang naman yung mga ordinary mga, Tama. pati yung yung mga, may negosyo ako Meron akong maliit na kumpanya. Ako nga, napunta Attorney G, kumpanya nakikinig lang ako kay Attorney Risa. discussion. Ay, Oo. magpapasalamat tayo kay ma'am. Yes. Ma'am, baka meron kang gustong batiin. Batiin mo naman. Ay, binabati ko lahat ng aking mga estudyante. Ang dami mo. Madami-dami Napakarami yan. nun, napakarami na. At nagpapasalamat ako dito sa oportunidad na binigay ninyo sa akin para dito sa maging guest dito sa ating legal na huntahan. At Attorney Mimi, napakaganda kong estudyante. At si Attorney Gina, napakagwapo. Ngayon ko lang na-meet in person ng matagalan. So, maraming salamat. Maraming salamat. Isa lang ang request ko, dapat bumalik si Yes, Attorney ma'am. Risa. Kulang na Hindi, kulang. kulang din sa oras yun. Oo nga po Napaka-busy. kailangan Alam nyo, ang ating pong paano, talaga pong sa lahat ng review center sa Opo. buong Pilipinas, nagre-review ng taxation. Expert sa taxation talaga. Pinagkakaagawan talaga at kulang na kulang sa oras. Sabi ko nga, Attorney G, nung oath-taking nung bar, nung pagpasa ko, hinabol ko si Attorney Lumbera sa sa... Pagka nga nagpapaano kami, para lang talaga, malaman ng lahat. pasalamat. Pag kami ay magpapa-special lecture, pag nalamang si Ma'am yun, wala. Ubusang upuan lahat dyan. Tama. Ay, doon po sa mga tumawag. Sa mga nagtanong, pasensya po kayo dahil hindi namin accommodate. Pero ganito po ang gawin natin. Lahat po yan, ipadala nyo pa rin. At dito po sa atin, dahil pagka po dumating yung pagkakataon na available uli si Ma'am, atin po muling ibibigay sa kanya yung mga katanungan para po kanyang mga masagot po. At saka yung mga nag-comment, babasahin po natin yan sa mga panahon na tayo ay yung kalimitan, yung halimbawa, yung wala tayong guest. Opo, yung Yun yung tanungan sinasagot niya. natin yung mga katanungan nila. Parting words, Attorney M. Ay, ano ba? Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. At syempre, yung mga estudyante ko, mag-aral kayo ng mabuti. Okay, malapit na po lumabas ang bar examination Yes, ng oo. nakaraang taon, May 3. Oo, Nako. malapit At na. doon sa mga nag-exam, sa mga magulang, sa mga kamag-anak, dasal lang po tayo lahat. Pray ko. Oo, dahil kulang-kulang 7,000 po yung nag-take ng bar examination. At maraming salamat po mga kasambay sa inyong pagtangkilik dito po sa inyong programa. Lagi po niyong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na po ang UNTV News Break. Maraming salamat po.